witnesses. Na-question ng credibility ng prosecution witness, particular yung mga tinatawag na whistleblower. At inconsistent at lack corroboration yung kanilang mga testimonya. Ikatlo, lack of direct involvement kung walang concrete evidence showing Enriles' direct involvement in the disbursement of PDAP funds to the fake NGO. At ikaapat, yung nga pong reasonable doubt na may gap sa evidence. Bali conclusion na yun. Yes, Dahil opo. sa kung wala ngang corroboration na doon lang sa ebidensya, may pag-aalinlangan doon. Aha. Pagkatapos, doubtful yung testimony ng mga testigo, witnesses. Yes. Opo. Mabigat nga ang laban. Nahihirapan talaga na magkaroon ka ng conviction pagka ganyan. Reaction. Magandang araw po sa inyo mga ka-reaction. Ngayon po ay maririnig natin ang komento ni Senador Congressman Rodante Marcoleta patungkol po dito sa pagkakaabsuelto ni Juan Ponce Enrile, kasama din po si Napoles. Ngayon po marami rin siyang ipapaliwanag sa atin patungkol sa pagtakbo. Gayon din si Attorney Vic Rodriguez, maririnig po natin siya magsalaysay kung siya ba ay lalabas, tatakbo bilang senador ngayong paparating na eleksyon. Pakinggan po natin ang ating idol Congressman Rodante Marcoleta. Isang kandidato na tatakbo, halimbawa, isa pagka-senador, ano yung dapat na maintindihan ng mga kababayan natin sa isang nagpapile ng Certificate of Candidacy ko? Ngayon ka lang nakapagtanong ng napakagandang tanong, Nelson. Mukhang, kaya pala kanina ka pa nakatingin dyan sa makina mo na yan. Meron ka palang iniisip. Tiningnan ko kasi ang nagpapile. Sabi ko, parang veteran no? Hindi, sa totoo lang, alam mo, para kasing ang nakikita ng taong bayan, akala mo, ceremony lang ito eh. Kailangan, may paalam natin sa kanila, yung pagpapile po ng COC, ito po yung umpisa nung kanilang pakikipagkontrata sa mga tao. Kontrata ito eh. Opo. Nakikita mo meron silang Certificate of Candidacy sa maraming posisyon. Magmula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Pumupunta lahat sa opisina ng COMELEC na nandyan ngayon sa bahagi ng malapit sa Manila Hotel. Yes po. Ang ibig sabihin yan ay umpisa na po ng kanilang pakikipagkontrata sa inyo. Mukhang sinasabi na nila sa inyo, isang araw po ay lalapit kami sa inyo. Sapagkat ito po ay simula na po ng aming kagustuhan, kami po yung nakapaglingkod sa inyo. Bilang ganito at bilang ganyan. Ngayon, ang mga tao naman, dapat ihanda natin sila. Kung kayo po ay lahat pong lahat po ng pumunta na sa COMELEC ay naghain na po ng kanilang kontrata, ay kinakailangan po ihanda ninyo yung mga tao at sabihin nyo sa kanila, ano bang aasahan nila sa inyo? Di ba? Sapagkat yung tao naman, pagdating ng araw na pupunta sa inyo, lalapit kayo para sa ganoon, yung kanilang hinihingi na kapangyarihan mula sa inyo, ay maibigay ninyo. Ngayon, ang mamamayan dapat nakahanda. Mga kababayan, kinakailangan po ikilatisin po ninyo. Kontrata po ito maliwanag eh. Kayo po ang may kapangyarihan ngayon ng kanilang pinakikiusap na kapangyarihan, kayo lang po pwedeng magbigay. Wala pong iba. Yung pong kanilang hinihingi na posisyon para makapaglingkod ay hindi mangyayari kapag hindi niyo sila ibinoto. Yun ang importansya nito. Ngayon, ano pong inaasahan natin sa kanila para iboto natin sila? Sila ba ay nakahanda na babalikan kayo? Para yung inihingi nilang kapangyarihan, tototohanin nila, na gagawin nila. Kinakailangang malaman nila. Ay, siguro po, pag-usapan natin. Magkaroon po kayo ng pag-aanalisa. Sa maraming paraan po kasi, at sa maraming pagkakataon, kayo po'y bumoto na sa maraming panahon. Nasino na po ba ninyo? Lalong-lalo na po yung ilang beses na pong pumunta sa inyo para humingi po ng kapangyarihan. Nako. Na kanilang ibabalik sa inyo para kayo pagsilbihan. Kailangan po, meron po kayong
pangtala siguro, ano? Marunong na po kayong magsulat, ano? Halimbawa, ito kasi po, lahat po naghain na ng COC, ililista po nyo sa papel nyo. Ito pala, tsaka ito. Ano kaya ang ginawa nito? Ito kaya ilang beses na bang bumalik sa akin ito? Ilang beses na bang humingi ng kontrata? Nako, Yung pong public service, kontrata po yan. kontrata sa taong bayan yan. Kontrata sa taong bayan na ikaw, kapag ikaw ay nabigyan ng kapangyarihan, isusulit mo sa tao yun. Kontrata ito. Opo. Mabigat ito eh. Ay palagi nilang sinasabi. Public office is a public trust. Di ba? Opo. Kailangan pagtiwalaan nyo siya. Ngayon, kilatisin po ninyo. May karapatan po kayong kilatisin. Kasi hindi po magtatagumpay, hindi mangyayari yung hinahangad niya na kayo po'y paglingkuran niya hanggat hindi siya binibigyan ng boto. Kayo lang po ang makapagbibigay noon. Ngayon, kailangan po maging vigilant kayo. Tingnan na po ninyo, kung noon po, yung mga nakaraang mga panahon, hindi nyo sila tinitingnan. Tingnan nyo na po sa mga mata ngayon. Nako. Hindi ba? Oho. Ay, importante yun. Bakit po? Hindi niya dapat sayangin yung kapangyarihan binigay nyo. Ibabalik niya po yan. Kapag binalik niya yan, doon lamang po tutugma yung kontratang pinirmahan niya sa inyo. Diba? Sa matagal na panahon kong, ang iba kasi dyan, kilala ko naman yung artista ako, tagahanga ko yan eh. Magaling ako magta-tumbling-tumbling eh. At saka, Sikat ang pangalan ko. Sikat ang pangalan ko eh. Hindi naman nakasulat yun sa kontrata eh. Ang problema kong, yun ho. Hindi naman sinabi doon sa kontrata, tatamblingan ko na lang po kayo. Naku po. Lalong-lalo na kung may dala-dala pong, alam na, wag po, hindi po yun. Hindi po yun ang basyan. Kailangan po masino ninyo. Ito talaga bang babalik na ito eh? Ito nakabalik na sa akin ito eh. Ba't ba nakalimutan kong kilatisin ito? Ngayon po kilatisin nyo na. Nako. Ang iba nga dyan, sabi ko kahapon ko, 17 taon na po sa Senado. Pabalik-balik lang. Pabalik-balik na po at... Ako, wala akong sinasabi Senado dyan. Ako sinasabi ko yung mga Kahit saan. posisyon. Hindi ako sa Senado ko, tukuyin ko na. Ako, lalakasan ko ng loob ko dito. Sa bagay. Lalakasan Hindi, ko kasi na. mas kitang-kita mo. No? Kasi Kitang-kita eh. 24 lang yun, nakadaling bilangin eh. Kung susumahin ko sa ano ko. At makikita mo kung gumagalaw eh. No? Yun na nga. Halimbawa, Opo. kasi karapatan naman talaga nung ano. Ay, ako bilang isang butante, karapatan ko rin po yan. Karapatan ng butante. Mawalang galang na po sa inyo, senador ka mo? Ano ba, senador? Senador po. oo. Mawalang galang na po sa inyo, senador. Ilang ulit na po ba kayong nakabalik? 17 taon po, sabi niya ngayon. Bakit parang wala po akong naramdaman naman na nagawa ninyo? Kasi po, pasensya na po kayo, pero nung kayo po unang lumapit sa akin, 25 years old lang ako eh. Opo. Ngayon po, 50 years old na ako eh. Bakit po walang nangyari sa buhay ko? Oho. Kasi pwede mo naman tanungin eh. Opo. Hindi ba? Kasi kahit pa paano may nangyari dapat eh. Totoo po. Hindi po ako'y nakagawa po ng ganito. Oo nga po, palagay na nating nakagawa kayo. Oho. Pero mukhang walang nangyari eh. Kasi, andito pa, tingnan po niyo yung pitaka ko. Hindi, Ito pong pitakang ito, hindi po niyo na itatanong. Hindi ko po napapalitan ito eh. Yun pa rin. Tingnan niyo, parang bago pa. Hindi kasi ang sabi ata ko, Hindi po nalalagyan ng laman ito eh. Slightly used. parang hindi ko man lang po kayo narinig sa hearing ng Senado. Ano? Kasi pwedeng i-analisa. Opo. Pwedeng ngayong... May gagraduhan ko di ba? Sa pwede klase. mong graduhin ngayon. Yes. Pwede po kayong mag-assess. I-evaluate po ninyo. Kasi po matibay po yung kontratang pipirmahan ninyo. Oho. Nagsimula po siya, nag-file siya ng COC. Opo. Nandito po ako ngayon mga kababayan. Nakahanda po uli akong maglingkod sa inyo. Oho. Isang araw pupunta po ako sa inyo, ihingi po. Hindi mangyayari yung kontrata pag hindi kayo pumirma. Ang pagpirma niyo po yung pagbibigay ng boto. Pagboto. Sa mga tweet, dalawa po kayong nagpakasangkapan sa kontrata na yan. Iyang kontrata pong yan, banal po yan. Opo. Huwag po niyong bibiruin yan. Sagrado yan. Kasi ang pagboto, Sagrado yan. sagrado po eh. Oho. Kung yung mga nahalal na, pwede mong i-assess di ba? Yung performance, kasi makikita mo, ito walang ginawa, ito may ginawa. Paano yung mga bago na sasabak na
ang pangako puro magaganda eh. Wala namang nagsabing pag naupo ako, wala akong gagawin. Gagawa ko ng masama. Wala naman po ganun. Hindi, meron kasing tao naman na baka nga ito kahit bagito, tataya muna ako dito dahil dito 3 beses nang pumunta sa akin. Ito walang nangyari eh. Subukan ko naman ito. Ganun yung nangyayaring gano'n. Hindi ko naman siya masisisi Oo nga. kung halimbawa tataya siya dito kahit na bago kasi wala namang wala namang napala dun sa sa napakaraming bumalik sa kanya eh. Totoo. Eh bakit, sabi, tanong-tanong nga sa kanila, bakit hindi man lamang kayo makapagtanong sa hearing? Wala kasing kapampangang hearing eh. Sabi gano'n. Eh sabi naman ng isa, mula nung maging senador po kayo na po'y pinakamayaman na tao sa Pilipinas at ngayon po, nadoble ang yaman ninyo. Ang sinasabi mo yung manifestasyon nung kanyang ginaganap na tungkulin. Wala pa, ang sinasabi ko, yung serbisyong dapat na napunta sa akin. Sana po, sa taong bayan. Iba yung makita mo man lang kanya. Ayun o, may Maaring sana. masaya na siya dun eh. Kasi yung manifestasyon ng kakayahan na maaring tumindig, Oo. nakita mo na eh. Pero sa kabila noon, hindi pa sapat yun eh. Yung pinaka-ultimate kasi na metric, na parametro ay yung nakita niya, nagbago ang aming buhay. Oo, ang problema, nakikita namin nagbabago, nadodoble ang yaman, bilyong dolyar na po, sila lang eh. Pero yung taong bayan kung wala, talagang, ayun ang Hindi ba manifestasyon yung sa amin. mauna sa iyo, yung tatay mo? Di ba, yun na nga pareho po. kayo ng apelyido eh. Opo, oo. Pang ano ka na, apo na po ako. O yun. Ito yung nilalatag natin. Sana tayo ay naniniwala din na sana makapagbukas ng isip sa ating mga mamamayan na sa malaot madali ay boboto po kayo. Kayo po ikakasangkapanin ng ating gobyerno para sa ganun po ay yung kahayagan ng demokrasya ay manatili sa atin. Kailangan po kasi merong maglilingkod sa inyo eh. Pero kailangan mag-ingat na po kayo. Minsan lang po inyong ibibigay yan at maghihintay na naman pa kayo ng ilang taon. Sa senador po, 6 na taon ko nga. 6 na taon ng 6 taon po yan. Di ba? Yan. Yun hong kontrata at kasunduan na yan, 6 na taon. Mukhang sa 6 na taon. Sagrado yung kontrata na yan. At kung mauulit, 12 taon pa po yan, Kong. Di ba? Ay, di ba iba? 3 ulit na. Yun na nga. 18. yung 18 taon na yon, may maikukwento ka ba sa akin? Ang Na iba mabuti. ang iba nga dyan, kung susumahin mo yung pamilya na lang po, huwag ng individual. Baka lumagpas na ng 20 taon. Pag sinama mo po yung buong pamilya na sila nasa Senado. Palitan. Di ba? Yun na nga. Higit pa sa 20 taon siguro. Yun ang ating gustong iparating sa ating mga kababayan. Sana makapagbukas ng kaisipan sa kahalagahan po nung boto. Yung boto na yun, kapangyarihan yun eh. Ibibigay mo sa kanya yun eh. Lalapit sa'yo. Kaya sa lalapit, dahil ikaw lang ang pwedeng magbigay. Bago mo sana ibigay yun. Kilatisin. Kalakip na sana yung kanyang commitment. Pero mahirap eh. Kailangan na may katunayan eh, may katibayan eh. Totoo. Ay, nako. Anyway, Kong, basta lang kami ng mga reaksyon. Baka sabi nila, hindi, kayong 3 lang ang manhid. Kami, hindi nararamdaman talaga namin. Ang inflation, pagbawal, ang pagbagal. Kami sa baba. Ito po, ang mga Facebookers. Wag mo munang daras-darasan ng pagtaasan. Excited din yung ating prompter eh. B, hindi na po ako naniniwala sa lahat ng balita pabor sa gobyerno. Sinakop naman lahat. Tinatanong lang natin kung... Inflation lang tayo. Pagbabala ng presyo. Remil Bal. B, hindi po, Jocelyn Abilino Belhira. B, hindi po, Raimundo Senior Coronado ng Bulacan. B, hindi po, Wilfredo Tayao. B, hindi po, Freddy Liagas. Sa YouTube naman po tayo, B, hindi enshrined sa konstitusyon. Meron diyang... Oo, kaya lang nagkaroon ng kulatilya kasi. Ayun. Di ba? Parang ang sinasabi ron, lahat kanya ay dapat mapagbigyan na sila'y makapaglingkod sa ating bansa. At sa kadahilan ng ito, kailangan kanyang mawala ang political dynasty as may be provided by law. Parang ganyan. Dapat pinilit na wala na sana yung hindi provide as may be defined by law. As may be defined by So, law. ang ibig sabihin nun, ay kinakailangan magkaroon muna ng batas
para sa ganon ay doon dadaan kung paano yung political dynasty ay hindi pwedeng manaig. Ayun. Meron dapat enabling law. Opo. Pero sana kung yung gumawa ng constitution, sinabi niya, at sa ganyang kadahilanan, ay ipinagbabawal natin ang political dynasty, period. Tapos na sana. O, di ka na mangangailangan, no? Kaso nilagyan ng kulatilya, eh. As may be As defined. may be defined by law. Kaya nga ang gusto ko, kung halimbawa, i-amenda natin ang Constitution. Yun naman ang tatanggalin ko. Para sa ganun, Huling paragraph na yon, no? praise lang yun, hindi Huling paragraph phrase, yun. opo, Yung opo. praise lang, as may be defined by law, tatanggalin ko. Ayun. Period na doon sa political dynasty. Constitution na yun. Ang ibig sabihin nun, yung provision na yun, magiging executory kagad. Hindi siya dependent sa isang batas na gagawin pa ng legislature. Kasi nasa konstitusyon na no? So, oo nga, bakit pa siguro yung mga gumawa ng ating konstitusyon, siguro may mga kamag-anak din yun. O, pinadama lang yung ano eh. Oho. Ilalagay lang yung ano, Binawal lahat ay kailangang magkaroon ng oportunidad na makapaglingkod sa mga opisinang panggobyerno. Opo. At para yan ay matupad, kinakailangan kanya ipagbawal o hindi ipagbawal ang political dynasty. Para nga lahat, magkaroon ng tsansa. Kasi kung political dynasty, lalong-lalo na sa isang lalawigan lang o sa isang bayan, Oo. na talagang mula naman doon sa kanilang kanununuan, Opo. siya na yung mayor. Wala nang naging mayor kundi yung pamilya niya. Paano ngayon maglilingkod yung iba? Yun ang sinasabi ng provision na yun. Kaya lang nilagay niya as may be defined by law. So, wala namang batas. So, dapat i-define pa ng batas kung sino yung apektado ng political dynasty. Sino ba yung alin ba sa mga miyembro ng kanyang pamilya? Yung Gaano dynasty kalayo kanya? Gaano kalayo doon sa incumbent ang pwede nating pagbawalan? At anong period na dapat ibawal? Habang incumbent ba 'yon? O pagkatapos na ng kanyang termino? O isang buwan lang o isang taon ang pagitan bago pa siya pwedeng lumaban uli? Nako. At gaano naman kalayo? Mula ba sa third degree o fourth degree by consanguinity? Opo. Kinakailangan i-define mo yun. Fine. Ayun. Oo. Sana kung pineriod na yun, Tapos Wala na sanang aba, usapan. pag sinabi mo, basta sinasabi rito, hindi pwedeng asawa mo, hindi pwedeng kapatid mo kasi political dynasty. Wala siya magagawa dahil naka-period eh. Nakalagay sa batas eh. 1987 pa yung Constitution dyan, Kong. Kaya nga. Ibig sabihin, sa nakalipas na 37 years, nanatiling tahimik eh. Ilang administrasyon tinangkang baguhin yan. Pero hanggang ngayon, parang itong unang mga bugsungan na kasalukuyang administrasyon, parang tinangkaro yan. Pero hanggang ngayon po, hindi pa nagalaw-galaw. Kung, di ba? Oo, mahirap isa ako sa nagtangka na yun. Ganun po. Kaya naman ako nasipayo. nasipayo. Inihintay ko na i-repair man lang. Hindi na-repair. Dapat siguro. Pagka tinanong mo, Comsec, bakit naman itong aking Hindi kaisa-isang nakalendaryo man dito lang, sa Committee on Constitutional amendments. Committee on Constitutional Amendments. Nag-iisa lang naman ito eh. Opo. Bakit hindi nyo man lang ini-repair? Sir, kanya, kausapin mo muna si ganito. Si Madjo. Di ba? Paano pa yun? Tinanggal na ako sa Constitution. Ay, nako. Di ba? Wala na ako dun eh. Kami naman din sana ni Nelson, pababago na namin ang apelido namin, gagawin namin Marcoleta para tumakbo na rin. Tatlo na tayo. Tatlo na tayo sa Senado. Ay, nako. Hindi, paunahin muna natin si Kong. Pero ito pala, Kong, nako, karamihan pala ng mga nag-file ngayon ng kanilang COC, mga kaibigan nyo rin, Kong. Grupo po ng makabayan. Ayun. Oo. Teddy Casino, Lisa Masa. Ayun. Anong kanilang tinakbuhan din? Senador po, nag-file sila ng pagiging senador. Si ano pa ito? Si Congressman Busita. Pala, nag-file din, independent. Ano ha? Talaga, ha? Dalawang miyembro ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ang naghain ngayong araw na ito. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Yung partido po ng Pangulong Bongbong, Mayor Abi Binay.
Opo. Yung alyansa, yung... Bagong Opo, Pilipinas. Yung Bagong Pilipinas. Yung alyansa ng Bagong Pilipinas, di ba? Hindi, sinasabi mo kasi na si Teddy Casino, kala ko kasama. Hindi po, na- yun po yung mga ano, sa Makabayan. Ito po yung dalawang kilala. Yung mga bayan, anong partido? Nakalagay po sa kanila doon, Makabayan eh. Oo, si Body Floranda, ang dami. Iba po, si Arlene Brosas, yun, mga hindi ko nababagitin po iba pangalan nila. Pero dalawa lang po yung kilala na ito'y kasama nga doon sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Camille Villar, congresswoman din po ito, at itong si Mayor Abby Binay ng Makati na tatakbo din po sa pagiging senador, Kong. So sila po ang ilan sa mga naghain ngayong araw na ito. At October 3 pa lang naman ngayon yata. Jen. opo. October 4 na po, 4 na. Tapos na ba? October na ba? Oo. May 4 na araw pa tayong... Opo. Yung iba ho na yung nag-aabang sa inyo po, mukhang doon na ho nag-campus sa Comelec. Ano ba niya si Bakit naman ako inaabangan kasi, Jen? Ay, yung mga vlogger po, Kong, alam nilang, ano ba niya, Jen? Darating ba talaga si Kong? Aywan ko kako, bakit nyo inaabangan niya? Sabi ko na sa inyo, sa 8, Martes eh. Bakit? Hindi, anya, baka mamaya magbago isip, nandito na kami. Magkakampo na kami rin sa Comelec. Mukhang nakakampo na po sila Parang ngayon. meron lang bilang ang tatanggapin eh. Hindi naman lahat ng pwedeng Opo. sumama sa'yo. Hanggang 4 lang ata, Kong, sa pagkasenador. Doon sa loob mismo ng Comelec. Pero sa labas naman, pwede. Pwede Hanggang po. saan ka pwedeng samahan? Hanggang doon po sa gate ng Manila Hotel. Kasi doon sa tent ng Manila Hotel, nandun po yung filing ng COC. So pagpasok mo halimbawa doon sa opisina ng Comelec na kung doon tinatanggap yung COC, Opo. hanggang doon lang sila. Hanggang doon lang po. Ang pwede lang po sumama sa inyo, kaming dalawa ni Nelson, plus isa pa. Si Ma'am lang po. Edna. 4 na po tayo. Oo. So, yun po. Sa mga nagtatanong, hindi po nagbabago ang schedule ni Kong. 8 po ang punta diyan sa Comelec para formal pong ihain ang kanyang Certificate of Candidacy. Ayan. Pag-usapan pa natin yung isa. Mainit na issue din ito. May isa pa mainit, ha? Oo. Ibinaba na po ng, ano ba to? Sandigan Bayan pa ang nagbaba ng hatol. Sandigan Bayan, oo. Oho. Yan na kasi ang dumidinig sa mga graft cases, eh. Ayan, opo. Ang 3rd Division po ng Sandigan Bayan ay ibinaba na po ang hatol. Pinawawalang sala ang dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, ang dati po niyang Chief of Staff na si Jessica Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa 125 million pesos na kasong pandarambong o plunder kaugnay po ng pork barrel scam. Mukhang hindi daw po napatunayan ng panig ng taga-usig. Nelson, taga-usig ang matibay na mga ebidensya laban po sa mga akusado. Mabigat kasi yung threshold pagka hahatulan mo ng guilty kasi Jen eh. Opo. Para mahatulan mo ng ganon ang isang akusado, ni katiting na Bahid ng alinlangan. Bahid ng alinlangan na kinakailangan wala. Kaya napakataas nung napakataas nung bahagi ng prosecution. Kailangan makumpleto mo 100%, walang papasok na reasonable doubt. Oho. Kahit gano'n lang yun. Opo. Beyond reasonable doubt eh. Yun ang threshold eh. Pagka merong na-entertain na isang gano'n mang Konting kalit ang pagdududa. duda na yun, Opo. ay talagang acquitted. Ganun pa lang nangyari, no? Mukhang yun eh, laman ng desisyon ng sa'yo, no? Ibig sabihin, ang desisyon ay hindi na patunayan beyond reasonable doubt Opo. na sila ay guilty doon sa salang inaakusa sa kanila. At may 4 na sinabi rito na dahilan, Kong, eh. Una, insufficient evidence. Okay. Hindi daw sapat yung ebidensya para i-link si Enrile doon sa kaso at doon sa mga alleged kickbacks. Number 2, kredibilidad ng witnesses. Na-question ng credibility ng prosecution witness, particular yung mga tinatawag na whistleblower. At inconsistent at lack corroboration yung kanilang mga testimonya. Ikatlo, lack of direct involvement, Kong.
walang concrete evidence showing Enriles' direct involvement in the disbursement of PDAP funds to the fake NGO. At ikaapat, yung nga pong reasonable doubt na may gap sa evidence. Bali conclusion na yun. Yes, Dahil opo. sa kung wala ngang corroboration na doon lang sa ebidensya, may pag-aalinlangan doon. Aha. Pagkatapos, doubtful yung testimony ng mga testigo, witnesses. Opo. Mabigat nga ang laban. Mahihirapan talaga na magkaroon ka ng conviction pagka ganyan. Pero si Janet Lim Napoles po ay hindi pa rin makakalaya kasi may mga nauna na siyang conviction. At yung tinatanong nyo kanina kung meron na bang naging final and executory, sa nakita ko, meron na po eh. Ito yung nasentensyahan po siya ng reclusion perpetua doon sa kaso na ang involved ay si former Senator Bong Revilla, dinadawit rin si Bong. Oo, pero doon Doon yata ako nagtaka, acquittal doon si Senador Revilla. Senator di ba? Bong nga acquitted, pero si Napoles ang ang naiwan Yes. at guilty siya. Oho. Naging final and executory po ito December 7, 2021 nang i-affirm ng Supreme Court yung desisyon ng Sandigan Bayan ko. Oho. Reclusion perpetua. Reclusion perpetua po. So, sayang, hindi niya magagamit yung acquittal niya rito. Yes. Dito sa kasong kasama si Senador Enrile at saka yung staff ni Senador dahil meron ng naunang conviction. Ayun. Kapag karaniwan dyan ang sinasabi doon sa panghuling paragraph niyan, inuutusan ng korte na i-release ang mga akusado kung sila ay nakakulong o nakakonfine maliban na lang kung sila ay nagse-serve ng parusa sa ibang mga kaso. Kagaya niyan, dyan, maaring yan ang impediment ngayon kaya hindi siya makakalabas. Sayang naman at hindi niya magagamit ito. Kung wala sana, labas na sana siya, wala nang problema. Ayun. Ang totoo niyan, kung pagsusumahin, kasi meron pang ibang conviction dyan eh. Ha? Oo. Kung susumahin daw po yung taon ng sentensya niya, umaabot na po ito ng mahigit 100 years in prison. 100 years. Pag inad po. Pero sa actuality, alam mo, yung reclusion perpetua na yan, may hangganan yan, mga 40 years lang. Kahit Maraming pasabihin mo. Oho. pagdidesisyon ng Korte Suprema, yung 40 years, Doon lang. doon lang. Kahit na ikaw ay makasampung 40 years lang talaga yan. Pero kung halimbawa, ikaw naman nahatulang ka, 65 years old ka, Ayun, oo. 40 years yun, baka hindi ka na rin makaalis. 115 anyos ka na no kapag Pero meron At saka kahit na nakalabas ka, Oho. wala na rin saysay. Oho. Sa bagay. Isipin mo, halimbawa, ikaw Nelson. Kunwari lang naman, ano? Di lalabas na si Nelson after 40 years. Opo. Nakalimutan niya nung siya sentensyahan 65 years old. Nako, hindi 100. Pagbalik niya, hindi na niya kilala yung sumasalubong sa kanya. Totoo yun. No? Sino ba kayo? Wala Sabi niya, na silbi, ano? uuwi na po tayo. Dito na lang. Saan ba ako nakatira? Dito ako eh. Tama, tama. Oh. Pero Parang hindi- wala na rin saysay yung Pero buhay hindi mo. ba niya pwedeng i-apila yung kung di ba kapag usually kapag 71 years old ka na, ano ba, inabot ka ng gano'n, hindi pa naabot yung 40 years kung habang buhay ng pagkabilanggo, pwede mong Doon na papasok yung mga... humanitarian yung reason, mga- di ba? yung presidente na maring patawang ka ng amnesty, yung mga ganyan. Baka sakali. Opo. Maganda yung halimbawa, maganda yung pinakita mo sa kulungan. At wala ka namang naging kaso pang kung ano-ano. Opo. Doon sa pagbibigay ng clemency ng Pangulo, kamukha ng pardon, ganyan. Opo. Baka sakali. Ayun. Hindi din natin sinasabi na mapapardon, pero nangyayari naman yung Posible. gano'n. Oo. Oho. Kasi di ba yung edad nga, pagka 71 years old ka na, ay pwede mong hingin yun, humanitarian reason sa korte at baka bigay din po ng O Pangulo. halimbawa, yung iba nagkasakit ng talagang terminal na, no? Yan, opo. Oho. Para naman siguro kahit papano, mahabol niya yung konti sa buhay niya na siya ay nakalabas. Alang-alang na rin din siguro sa pamilya niya. Yung human consideration, di ba? Opo. Baka sakali na ibibigay yan. Ayan. Ay, nako. Ito Kong, medyo maganda-gandang balita. Iwan ko lamang kung ramdam ito ng ating mga kabayan. Baka ito yung ating pagsalusaluhan. May kinalaman po sa ating Vox Populi. Binabalita naman tayo tatakbo. Yung lagi nating binabanggit na mga bagong bayani, yung ating mga OFWs,
Yes, bagong bayani sila because were it not for their 33 point something billion dollars remittance last year, bagsak na yung ating ekonomiya. But I think the government now only remembers the OFW and refer to them as bagong bayani. Pagdating ng kailangan, pag naaalala na may shortfall sa koleksyon, may shortfall sa revenue, kinakailangan natin ang remittance ng ating mga OFW. Yet, they do not consult them. Hindi kinokonsulta ang ating mga OFWs, lalo na dyan sa tangkang baguhin ang ating saligang batas. Ano ba tingin natin sa kanila? Gatas ang baka. Maaalala lang natin dahil kulang tayo ng pera to fund yung capriccio nila, yung mga unprogrammed appropriation nila kung tawagin, na more or less 800 billion pesos for this 2024 budget. Lahat tayo dito nagbabudget. Simple home economics. Tinuro ng magulang natin na isinalin pa ng mga ninuno natin. Katangi ang Pilipino. Na nakikita ko rin naman sa ibang mga nationality. Very basic. Pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ito, pamahalaan, kahit kulang-kulang na, larga. Imagine ninyo na kaya dalawang baha ang malaking parte ng Metro Manila at ng Luzon. Hindi nila sinasabi na by 2028, the Philippines will be flood free. Ang sinasabi nila by 2028, the Philippines will be Taylor Swift ready. Nasaan ang priority mo pagdating sa public investments? Nasaan ang priority mo sa paghulma ng higit na mas maunlad na Pilipinas sana? Buti pa si Taylor Swift, pinaghahandaan nila by 2028, ready na raw ang Pilipinas mag-host kay Taylor Swift. Pero hindi nila sinasagot. Nasaan yung 500 billion pesos flood control funds? Nasaan yung mga sinasabing 5,500 flood control programs? Anong nangyari doon? Finalidate, finact-check ng dalawang weather disturbance, si Karina at si Enteng. At nakita natin, bumaha ang malaking parte ng Luzon at halos buong Metro Manila. Thank you very much. Ay, follow up. Ayan, isang magandang umaga sa lahat. Ako po si Wilmar Channel sa YouTube, live streamer po. Attorney Vic at Sir Wilson Lee Flores. Ang dalawa kong tanong, ito po muna, given na po ito no, na sa live ko po tuwing mag-live ako, ay ang panawagan ng taong bayan sa Senator Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez ay mas hindi po talaga nila hinihiling na pinapanawagan, tumakbo po kayo ng pagka-senador. Lalo na nga po na sabi po ang taong bayan at kung titingnan natin ang part ng PDP, parang hindi po sila kumplito. So sa mga side ng mga DDA supporters, kayo po yung isa sa napupusuan nila. Ngayon, Attorney Vic, ito po yung tanong ko. Given na po na maging senador kayo, nag-umpisa po kasi ang lakad natin ito sa hakbang ng Mayiso noong panahon, noong tungkol dyan sa opening statement nyo kanina, yung PI. Ito pong PI, dito rin po kauna-unahan natin nakita si PRRD na lumabas. Bilang live streamer, ay nakita ko po ito, nakakabahala. Attorney Vic, kung kayo po ba ay mananalo or kayo na po ang isa sa maging senador, ang una kong tanong, paano nyo po ma-educate? Ano po ang formula na gagamitin ninyo para sa maintindihan ng taong bayan na napakapanganib po galawin ang konstitusyon ng basta-basta? We just have to do what we're doing in Hakbang ng Mayiso. Go around and continue with our advocacy, calling for transparency, accountability, peace and security in government and in governance. I know mahirap at mahirap talaga. That is why that's why I'm considering yung Senate run. Because ginagawa natin sa Mayiso, but alam mo ninyo, mahirap magmula o magpasimula ng pagbabago mula sa labas.
you really have to initiate reforms and changes from within. Mahirap kung advokasya lang. But mahirap din kasing desisyon talaga ang paglahok sa senatorial election. And one of, I appreciate yung mga followers ng programa mo, Gemma. And maybe kung handa na ang sambayan ng Pilipino sa isang kandidatong puro prinsipyo pero walang pera, I might consider running for senator. Ilang percent daw? May nagtatanong dito. Attorney Vic, ilang percent chance na you will run as of today? As of this very moment, I'm still 50-50. 50-50. It's not an easy decision to make. Yes. It's not an easy decision to make. This whole thing is eating me. I've been consulting, I've been doing a process of discernment, but I tell you, it's not easy. Thank you. Pangalawa ko pong tanong, Attorney. Yung budget po natin, ito pong 2024, Trillions. ako, may nakalusot po dito na 731.4 billion unprogrammed fund. At ang original po pala nito, na pag-alaman natin, ay 281 billion lamang po, which is linanamang natin. Pero ang totoo, ayon po sa mga narinig natin, ito daw po ang pinaka-highest na unprogrammed. Napakalaki na nga po nito, pero siningitan pa po pagdating sa BICAM ng 450 billion. Kaya lumubo po ito ng 730 billion. At ito po bilang isang senador din si Attorney Senador Coco Pimentel, tumakbo po siya sa Supreme Court at question po yan. Ngayon, Attorney, ang tanong ko ganito. Ano po ang inyong magagawa pagdating ng magaganitong klaseng usapin? Papayagan ba ninyo kung may makita kayo na makalusot sa BICAM? Kukwestiyonan din ba ninyo? Ano po ba ang inyong dapat gawin para yung mga napag-usapan doon sa Congress at saka sa Senate na public na nakita ng taong bayan, yun lang po sana ang maaprubahan. Hindi nasisingitan pagdating sa BICAM. Ano po ang inyong mano dyan? That animal called BICAM is unconstitutional. And it should not have a say. It should not even dip its fingers into budget preparation. More so, budget approval. Ang power of the purse emanates from the House of Representatives and then dadaan ng Senado. Pagka nagka-agree na sila, pinasa ng parehong mababa at mataas sa Kamara, and it will be transmitted to the President for a signature or some veto or total veto. Pero hindi dapat nakikialam ang BICAM. Ang BICAM, dyan nangyayari yung singitan ng pondo. But yes, that's one of what I have in mind. Should I even consider running? I'm considering running. Should I file my candidacy? And should I be blessed with the mandate of the Philippine people? I will champion that. Tatanggalin natin yung proseso na sa BICAM nagkakayanan. Hindi siguro kaya ng isang tao. That's why I'm campaigning and calling and asking the Filipino people, let us put and elect an effective and credible opposition in the Senate para matigilan na itong paglalapastangan sa pondo ng bayan. And I do not blame you to VMR if you cannot get the right amount of program appropriation because precisely they do not operate under the principle of transparency and they do not want to be accountable. Kaya hindi natin malalaman 731 billion ba yung insertion nila? 800 billion pesos pa yan. May nakausap pang isa, it will go as high as 1.2 trillion. Bukod pa yan, doon sa pera na rini-release through ayuda, through yakap, through AIX. Ang dami